Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday, happy Vesper po sa inyo. At sa ating pong mga kasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anuman pong oras ang inyong kinalalagyan, sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay laging sumagi sa inyong alaala na kayo po'y minamahal ng ating pong mahal na Diyos at siya'y lubos na nagmamalasakit na nais na tayo i-bless na mainam. Ako po muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po ay magsama-samang unahin natin ang ating pong Diyos, put God first. At ang wika nga ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Atin po sama-sama siyang awit papurihan, manalangin at mag-aral tayo ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ayan, so atin pong binabati ang ating mga kamagagawa sa Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet. Paumanhin po sa lahat ha. Medyo kami po ay tinanghali ng gising, hindi po talagang tinanghali kami ng gising. Mamamahal ko, paumanhin po. Pagpaumanhin niyo po yun sa inyong pong lingkod. At ganun pa man, ay tayo po ay magpatuloy, mga minamahal ko, at wag tayong panghinaan ng loob at wag tayong maihinto ng mga ganitong mga pangyayari. Okay, so atin po binabati. Sister Megan, magandang morning. Ate Edith, magandang tanghali. Sister Ami, at sa aking sambahayan, good morning, good morning. Happy Friday po sa inyo. Good morning po. Happy Vesper. Magandang morning po, Brad Marlon, family, Sister Imelda, and the children. Kina Ami, happy morning devotional po. Mga kapatid, panawagan po, gising na at mag-morning devotional na po tayo. God bless us all po. Good morning po sa ating lahat. Happy morning devotional. Happy Vesper po sa mga kasama po na natin sa Google Meet at sa FB Live. God bless us all. Ayan, mga salamat sa inyong pong pagtugon. Isang maulang umaga ng Biyernes po sa inyo. Po, sa amin po ay maulan. At siguro yun ang naging contributing factor. Kaya kami po ay tinanghali, bukod sa pagod. Ayan, so atin pong binabati rin ang atin pong mga nasa FB live na. Po, gayon din na yung pong mga nanonood sa YouTube natin. Po, nakapag-upload na po ako yung pong September 3 and 4. Na-upload na po natin kagabi. Ay maaari nyo po itong bistahin sa God's Messages of Love Ministry. Po. At makita nyo po doon ang mga videos na na-upload. Marami na po yun. At po pwede nyo pong lagyan ng like at gain din naman mag-subscribe at excuse me po, pwede po nating pinutin ang notification bell para kayo po ay updated sa mga videong sina-upload. At pakisuportahan po natin ito mga minamahal ko, lahat po ng avenue na po pwede natin pong pagdalhan ng mabuting balita ay atin pong ginagawa. Ang kailangan lang po natin yung atin pong pakikisangkot at yung atin pong commitment na ito ay palaganapin, mga minamahal ko. Okay, so atin pong binabati si Ate Lita, ang sabi niya ay Happy God First Morning po, Happy Preparation Day, God bless po sa mga kapatid. Si Tatay Ricardo ay narito na rin, sabi niya good morning po sa lahat, God bless us all. At ganyan din, siyempre si Nanay Lita kasama dyan. At si Sister Flor Sanoria, bumabati ng good morning po. At si Ate Rita, good morning po sa lahat. Bagang maulan, ngunit ito ay showers of blessing. God bless. Ay, opo. Ayan, amen and amen. Ayan, kailangan natin. Actually, kung ako po ay papipiliin, talagang gusto ko po yung maulang panahon, Bagaman yung katawan ko ayaw na maulan. Sapagkat madali ako magkasakit pagka maulan. Ayan, pero lahat ng panahon ay ating ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. At si Ate Elsie Dumenden Plaza, sabi niya po magandang maulan ng Biyernes ng umaga sa ating lahat. Happy Preparation Day po. Okay, so tayo po ay magpatuloy. Atin nga pala, hindi muna tayo makakabati ng marami. Po. Ang ating babatiin lamang yung pong may mga kaarawan at yung ating pong mga sharers. Po. Okay, ating binabati. Lumabas dito sa aking FB Live by birthday ngayon ni Brother Alan Jesha Baluyot.
si Rupino Barrientos, namin pong kapitbahay, Sister Rosalie Magno, at gayon din si Ate Ligaya de Leon. Ayan, maraming kaarawan panawa ang inyong matanggap sa ating pumala Diyos. Nakasama dyan ang blessing na sumasagana higit sa inyo pong inaasahan at hinihiling, at ang pangyayat, patnubay at gabay niya ang siyang inyong maranasan. Dahilan dyan, binabati po kayo ng inyo pong pamilya sa morning devotional ang ng isang yan, maligayang kaarawan. At atin po pinasasalamanan din ang ating po mga masisipag na sharers. Sila Sister Jennifer Casimo, Sister Jemeline Hainar, Sister Rebecca Pelayo, Sister Nora Arena, Ate Edita Jones, Ate Senis Edita, Ate Sara Lim, Sister Imelda Diego, Sister Per Reyes, Sister Maricel Bacobi, Ate Juby Mikit-Pikit, Tita Lolet, Ate Tessa Oliver, at Sister Maylene Basaya. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. So natin 5:58 in the morning, kaya nga po tayo po ay bumangon-bangon na at gumising-gising na, at halina po kayo, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong pamilya po ay tinatawagan, lahat po ay kasali, at wala pong maiiwan, at lahat po tayo naman ko ay kung paanong pamilyang binuo dito sa mundong ito ay pamilya ding iakyat at mananatili sa langit na inihanda ng ating pong Panginoon para sa atin pong pagsasama-sama roon. Yan. At every gising is a blessing. Kaya nga po pagpahalagaan ang buhay ng pautang at gamitin ito sa tama na maluhat at mataas ang ating pong Diyos na nagbigay buhay sa atin. Ating binabati ang ating pong kamanggagawa sa Panginoon. Hindi ko nabati kanina. Magandang morning. Happy Vesper, Ate Sara, at sa inyong pong buong family. Good morning po. Happy Vesper po. At happy morning devotional. At God bless us all po. Ayan, bago ko po makalimutan, meron nga palang announcement bukas ang Pinelco po, na sila po ay magkakaroon ng power interruption, at yung oras po ng ating pong morning devotional ay tinamaan. At wala po tayo malamang bukas ng ating pong pagtitipon, sapagkat 5 to 6 ang kanila pong in-announce na na power interruption. At kung ito po ay matang mangyayari, ay wala po tayong pagtitipon bukas. Samantala atin po binabati si Ate Dumalden Plaza. Yan, magandang maulan ng Biyernes ng umaga sa atin lahat. Happy Preparation Day po. At Sister Jemeline Hailar, binabati rin tayo. Good morning po sa lahat. Happy Vesper. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa panalangin sa aking Ama. At gayon din si Nanay Eva, Tatay Mando Caños. Good morning po. Happy Preparation Day sa atin lahat. At si Ate Tessie Lopez Albert, another day blessing. Thank God for this morning. God bless our morning devotional. God bless elder and family. At si Ate Mary, ang sabi niya, God bless our devotion at God first morning po sa lahat. At si Sir Arsenia Merioles, happy morning devotional, magandang umaga at happy Vesper po sa lahat. Ayan, thank you so much sa inyo pong mga pagbati. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling yumukusad dali sa panalangin. Mapagpalang Ama, handa na po kaming tanggapin ang iyong pong maagang napakahalaga at napaka-importanteng bagay na inyong nais ituro sa amin. O Diyos, sa mga leksyon at refleksyon na matututunan ngayon sa inyong paaralan, nais naming pong matutong muli ang inyong banal na espiritu, ang inyong isugo upang buksan ang aming unawa, ang aming tenga ay handa sa pakikinig, ang aming pong puso't isipan ay handa sa pagtanggap ng iyong makatotohanan at ikapamuhay ito. Nawa pagkalooban kami na kakayanan at kapangyarihan na hindi lamang po ito aming natutunan, kundi ito po'y amin po isinasagawa. Maging practice po namin ito, maging lifestyle namin po ito, Diyos, na hindi na kami dapat magsalita ng nais yun na ipasabi sa amin, kundi bagkos sa amin pong magawa ay sumisigaw ito ng katotohanan.
Amang banal ang inyong mga anghel nawang talaga upang kami po ibantayan. Ang blessing nyo ay sumagana sa inyong mga anak na hinanap kayo sa kagahan ng araw at inuna kayo, O Diyos. At nawa, ingatan po kami, nakatakapos kami na kayo na luhat tataas, ikaw lamang at wala na pong iba, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, so nais ko pong ilagay sa screen ang ating pong talakay ngayong umaga. Okay, so ito po ang ating pong talakay ngayon. Ang pagkatawag kay Eliseo, September 5. Ang sabi po ng 1 Hari 19:19, nang magkagayoy, dumaan sa kanya si Elias at ibinanto sa kanya ang kanyang balabal. Okay, akin po kayo inaanyahan na samahan po natin ng maraming refleksyon at maraming prayers ang ating pong talakayin ngayon. Ating pong idalangin po ng mensahe ng Panginoon na dumating sa atin. Ito po ang nilalaman ng ating pong babasahin. Makabubuting isaalang-alang natin ang kaso ni Eliseo nang napili para sa kanyang gawain. Ang propetang Elias ay malapit nang magsara ng kanyang mga gawain sa lupa. Isa pa ang tatawagin upang isulong ang gawain para sa panahong iyon. Alam niyo mga minamahal ko, no? Ito po, no? Meron pong maigi na atin po matutunan. Hindi po tayo po pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kasi minsan mayroon pong nangyayari na kung saan ay, pagka may sama tayo ng loob, sige kayo na lang. Mawawala ako, mawawala yung kasiglahan ninyo kapag malaki ang aking kontribusyon. Alam nyo, hindi po magandang kaisipan yun, no? Number 1, mga kapatid, ang ating pong pinaglingkuran ay yung ating pong Panginoon. Kapag ginawa natin yon sa Panginoon natin siya ginawa. At number 2, hindi po tayo po pwedeng magmalaki sa Panginoon sapagkat isang nawala, marami ang papalit. No po? Hindi po nauubos ang manggagawa ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi po natin mapagmamalakihan ang ating pong mahal na Diyos. At kapag ikaw ay nagmalaki, ikaw yung talo. Sapagkat tayo po ay lumayo sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Okay. Ngayon, anong sabi dito? No, meron pong gawain sa bawat isa sa atin. Meron pong pagkakatawag tayo. No po? Sa particular dito, sa ating pong binabasa, si Eliseo ay tinatawagan para sa natatanging gawain. Ano po yon? Yung pagiging kapalit ni Propeta Elias na kung saan ay malapit nang matapos ang kanyang ministeryo at kung inyo pong ipapass forward yan, si Elias po ay dinalang patungo langit ng isang nag-aapoy na ipo-ipo. Yan. So, kailangan po yung kanya pong pag-guide kay Eliseo habang siya'y narito pa. Okay, so yan po yung background, tinatawagan si Eliseo. Ngayon, ano po ang nangyari? Ang sabi dito ay ganito, no? Sa kanyang paglalakbay, si Elias ay itinuro sa ilaga. Paano nagbago ang tanawin sa harap niya ngayon mula sa ipinakita ng bansa sa kanina. Pagkatapos ng mga distrito ng pagsasaka ay hindi pinagtatrabahuan, ang lupa ay natuyo sapagkat walang hamog o ulan sa loob ng 3 taon. Ngayon ay tila umusbong ang lahat na parabang tinutubos ang panahong ng tagutom at kasalatan. Ang saganang ulan ay gumawa ng higit pa para sa lupa kaysa sa mga puso ng sangkatauhan. Tignan po natin yung background. Sa panahon ni Eliseo, kung inyo pong natatandaan sa ating pong pag-aaral, sa ating pong 777 prayer, by the way, amin po kayo inaanyayahan na hindi lamang po pang umaga meron tayong programa, kundi maging sa gabi meron din po yung pong leksyon at refleksyon. No? Ating pong nagbabasa tayo ng Biblia at nagre-reflect tayo. At sa pagbabalik tanaw, sa panahon po ni Eliseo, doon po naganap yung pong tagpo sa Mount Carmel na yung 400 na mga propeta ni Baal, Astera, actually 800 mahigit po yun, ay kinatagpo ni Elias. Panahon po yun ng walang ulan. At matapos po yung
sagupaan na yon sa Mount Carmel ay bumuhos ang ulan na ipinakita na ang tunay na Diyos ay ang ating pong Panginoon, na kung saan ay nanumbalik ang bayan dahilan doon. Pero dito sa ating pong pinag-uusapan, ang sabi po ay parang tila mas madali yung ulan kaysa sa pag-usbong ng panampalataya ng iba pa. Sabi dito, ang saganang ulan ay gumawa ng higit pa para sa lupa kaysa sa mga puso ng sangkatauhan. Hindi po yung kalahatan, yung total, sabi nga ng ating pong pinag-aralan hapon nga ba yun, yung buong pagsuko, hindi po nangyari yun. Out of the moments, kaganapan lang. Kaya po yung pong bayan ay nanumbalik, pero hindi totally legit. Okay, so ano po ang nangyari sa atin pong babasahin? Ang mga bukid ay higit na nakahanda pa para sa paggawa kaysa sa puso ng tumalikod na Israel. Tingnan niyo po yung yung pagkakatulad ay pagkakakumpara. Masanda pa yung bukid para tamnan at upang ito'y mamunga kaysa sa puso ng tao na kumakonberte at tanggapin at kilalanin at maging mabunga sa ating pong Panginoong Jesus. Ayan. Actually, hindi lamang po ito nangyayari sa panahon nila, pero sa maraming panahon ay ito po ay nangyayari din naman. At sa ating panahon, tingnan nyo lamang, alin po ang mas madali na magtawag? Yung pong handaan o yung pong pagtitipon sa pangalan ng Panginoon? Alin po ang madaling magkayag? Actually, may nakita ko isang litrato, nakakatuwa yung litrato, pero kung titingnan natin at susuriin natin, parang totoo to. Ang sabi ng litrato sa FB, kapag yung daw pong pag-aya sa outing ng church, abay hanggang bubong, may nakasakay dun sa truck, sa bus, may nakasakay. Samantalang kapag ang usapin ay paggawa sa Panginoon, abay salat ang church. Yan po, mga naman ko. Yan po ang sinasabi ng ating pong binabasa at yan po ang sinasabi ng ating pong nasasaksihan sa ating kapanahunan. Actually, tingnan nyo lamang kapag tayo po yung nag-aya ng mga Bible study at mga pangangaral, kompleto yung ating pong advertisement, meron tayong mga pinamimigay na kung ano-ano, pero pagka sa actual ay nakalulungkot, bilang lang ang mga dumadalo. Ganun din po sa kapanahunan nito na ating pong binabasa. Kaya nga sabi dito, saan man tumingin si Elias, ang lupain na nakita niya ay pag-aari ng isang tao, isang lalaking hindi nakaluhod kay Baal, na ang puso ay nananatiling hindi nahati sa paglilingkod sa Diyos. Kahit sa panahon ng pagkabihag ay may mga kaluwang hindi napunta sa apostasiya. At ang pamilyang ito ay kasama sa 7,000 na hindi nakaluhod kay Baal. Ang may-ari ng lupain ay si Sapat. Nakita ang abalang aktibidad sa mga manggagawa habang tinatamasa ng mga kawan ang luntiang pastulan. Ang abalang kamay ng kanyang mga lingkod ay nagasik ng binhi para sa isang ani. Anong sinasabi sa atin? Bagaman ang bayang Israel ay puno ng mas marami po ang mga tumalikod, apostasiya, yan po pagtalikod sa Panginoon, pero meron pong nanatiling tapat sa Diyos. Actually, sa pag-aaral natin doon sa buhay ni Elias, nung mangyari po yon, ay meron din pong nanatili pa, bago mangyari yon pong sa Mount Carmel, ay natagpuan na meron pong mga nanatili sa Panginoon. Anong sinasabi sa atin? Opo, maging sa panahon natin, meron pong nananatili pa rin na tapat po sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Okay, so ano po sino po yung pamilya niyon? Ay yung pong si Sapat. Okay, sino ba si Sapat, Brother Marlon? Ba't yan ay nabanggit? Ang tawag po dito, ang ating pong pamagat ay Eliseo. Okay, alamin po natin kung sino po yung Sapat na yan. Ito po ang sabi. Ang atensyon ni Elias ay naakit kay Eliseo, ang anak ni Sapat. Yun po pala, tatay pala ni Propeta Eliseo. Okay, nakasama ng mga lipin ay nag-aararo na may 12 pamatok ng mga baka. Malayo sa lungsod at hukuman natanggap ni Eliseo
ang kanyang edukasyon. So, si Eliseo pala ay naroon po sa bukid, nagtatrabaho, at kasama na kanilang mga alipin ay kasamang gumagawa. Alam niyo po, ano pong sabi dito, no? Na mapakaganda na matuto tayo dito po sa pag-aaral na ito. Bilang leader, hindi po ikaw ay taga-utos lamang, ano po, kundi ikaw ay kasama rin nagagawa. Bilang leader ay ikaw po ay nag-encourage, nagtuturo, at nagbibigay suporta sa iyong pong pinamumunuan. Kaya nga, iyan po ay napakahalaga, yung pong tawag na servant leader. Ano po. Hindi po yung pagiging bossing na utos lamang ng utos at wala ikaw ginagawa, kundi maigi po na tayo po ay kabilang sa nagtataguyod na ang anuman pong ating pong gawain na binigay sa atin pong mga kamay. Okay, so yan po si Eliseo, nakita roon. Siya ay sinanay sa mga gawi ng pagiging simple, ng pagsunod sa kanyang mga magulang at sa Diyos. Si Eliseo ay kontentong naghihintay, ginagawa ang kanyang gawain na may katapatan araw-araw sa pamagitan ng praktikal na pagsunod at ang banal na biyaya kung saan siya nagtiwala. Nakuha niya ang katwiran at lakas ng layunin habang ginagawa ang lahat ng posibleng makakaya niya sa pakikipagtulungan sa kanyang ama. Sa bahay-bahayan, ginagawa niya ang paglilingkod sa Diyos. Natuto siya makipagtulungan sa Diyos. Alam niyo, napakaganda nito. Sa mga magulang, ay atin po nawang matutunan na i-guide natin ang ating mga anak. No po? Sabi, napakalaking responsibilidad na naatang sa mga magulang po. Sapagkat tayo po ang mga guro ng ating pang mga anak. Unang mga guro ng ating pong mga anak. Ang sabi nga sa aking nabasa sa sulat ni Sister White, sabi niya, sa loob ng tahanan ay maaaring lumutang ang mga presidente sa hinaharap, mga senador sa hinaharap, mga congressman. Yan po, mga mararangal na tao. Yan po maaring lumutang sa atin po mga tahanan. Ngunit maaari din na lumutang dyan ang mga corrupt na opisyal na kagaya po ng mainit sa balita ngayon ng mga corrupt na mga contractors. Ano po? Baka mayroon dyan mga lulutang ng mga nangunguna sa Ghost Project. Nako, mga kapatid. Bakit sinabing ganon? Sapagkat sa pamagitan po ng ating pong ginagawang pagtuturo sa ating mga anak, maaaring sila'y mapabuti at maaari silang mapasama. Nawa mangyari sa atin, nakagaya po dito sa ginawa kay Eliseo, yung pagtuturo ng tama, sinanay sa mga gawin ng pagiging simple at pagsunod sa kanyang mga magulang at sa Diyos, na kung saan yung ating mga anak maturuan na magkaroon ng kasiyahan ng mga anak na tumulong sa kalampong mga magulang, po, at makipagtulungan sa pagsusulong ng gawain ng ating pong mahal na Diyos. Nang makita ng propeta si Eliseo, kasama ang kanyang malingkod na nag-aararo na may 12 pamatok ng mga baka, siya ay dumating sa bukid ng paggawa. At habang nagdaraan, kanyang hinubad ang kanyang balabad at inihagi sa mga balikat ni Eliseo. Siya, pagkatapos ay nagpasa na parang iyon ay na ang katapusan ng bagay. Ngunit alam niya na naunawaan ni Eliseo ang kahalagan ng pagkilos at iniwan niya siya nang hindi nagsasalta upang magpasya kung tatanggapin niya o tatanggihan ang tawag. Mga kapatid, parang sinasabi para sa Tagalog ay makuha ka sa tingin. Kasi nung madaanan ni Elias, si Eliseo, ay yung pumbalabal ay hinagis papatungo sa balikat ni Eliseo. At ine-expect ni Elias na alam na ano po. Ayan, hindi po natapos ang reaksyon, yung pong nangyari dito. Bukas, subaybayan po natin kung anong nangyari, po. Kasi iniwan tayo na naghihintay ng kasunod, po. Ang sabi kasi dito, iniwan niya siya na hindi nagsasalta upang magpasya kung tatanggapin niya o tatanggihan ang tawag. Alam nyo, ganun din sa atin, Ang atin pong mahal na Diyos, mga naman ko, hindi po siya nagkulang sa panawagan sa atin. At ako po'y nagpapasalamat sa isa nating kapatid na nag-personal message sa akin kagabi.
at tunay nga na nagiging blessing po ang ating pong pagtitipon. Gusto po lang i-share sa inyo upang parangalan ng Diyos at malulhati siya. At para kayo ma-inspire, mga kapatid kong nasa FB at nasa Google Meet, no po, na kung saan ang mga pagtitipon ay nagiging blessing, na kung saan ang mga kapatid natin na nagnanais manumbalik sa Panginoon ay nagiging avenue po ito upang gawin ang nararapat gawin na lumapit muli sa Panginoon. At yun po ang laman ng kanya pong message. At may God bless you, kapatid. Amin po ipapanalangin ng iyong pong struggle na yan sa iyong pong pagkipagbaka sa panunumbalik sa ating pong mahal na Diyos. Aming idadalangin na ikaw ay samahan ng Panginoon, bigyan ka katatagan, bigyan ka ng kakayanan, at magpatuloy na mapanumbalik ang kasiyahan at kaligayahan na maglingkod sa ating pong mahal na Diyos. Welcome back to the family, kapatid. Yan. At ating pong isama, hindi ko na po sasabihin ang pangalan niya, ngunit ang naisama po natin sa prayer yung aking pong binabanggit na ito. Yan. So yan po mga minamahal ko, yung ating pong talakayin ngayong umaga, ano po, yung karanasan ng pagkatawag kay Eliseo. Sa anumang paraan, ano pong mga pagtawag sa inyo ng ating pong mga na Diyos ang inyo pong nasumpungan na totoo sa inyo? Paano nyo tinugon ang panawagang iyan? Paano po ang mga pangyayari sa buhay ay tayo po ay dinadala sa atin pong mahal na Panginoong Diyos? Okay, so aking inaanyayahan po kayo. Kung meron kayong nais na ibahagi, ito po ang panahon upang magbahagi at be a blessing to others. Kaya nga, mga minamahal ko. Kasi yun po ang nagigagandahan kapag tayo po ay involved. Mga minamahal ko, hindi lamang po yung ating pong pinasa ang nagiging blessing sa atin, at nagagamit din tayo ng Diyos upang maging blessing sa iba. Okay, so atin pong binabati ang mga nasa FB Live. Ayan, si Sister si Nanay Aurora Erenya, happy preparation day po. Magandang umaga sa inyo mga kapatid kay Cristo at mga kaibigan. Yan, thank you so much Nanay Aurora. Kamusta po sa inyo dyan? Regards po sa pamilya ni Mina dyan po sa Georgia. At ganyan din, thank you so much kay Sister Mary May Doliosa Espiritu sa kanya pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating pong media ministries / church planting. Yan. At ganyan din ay, by the way, na po, hintay-hintay lang po tayo sa ating pong update doon po sa ating pong Lamaw na mission group na pinapatayo natin pong bahay-sambahan doon. Ano po? At ang ating mga kabataan, meron na po silang nailagay doon, meron na pong initial na gawa na video, at ito'y daragdagan na lamang. At nasasabi kami na ito'y ipakita sa inyo na buo na po. Ano po? Okay, so pakihintay nyo lamang po yan. Yan. At gayon din si Sister Leonie Gregorio Evangelista. Good morning po mga kapatid. Happy Preparation Day. God's abundant blessings be with us. Si Ate Minda Aquino. Happy rainy Preparation Day sa ating lahat mga kapatid. Ingat po. Lalo na sa mga katandaan. Ayan, actually kahit ng mga bata. Usong-uso po ang sakit kapag umuulan. Si Sir Kyla Cornico, magandang umaga po and happy Vesper. God bless us all po. Amen and amen. At ganyan din po si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Good morning po. Happy Preparation Day po sa lahat. God bless us all. Ayan. Kung meron kayong nais na ibahagi, mamanamang ko ay open po tayo upang kayo po ay pakinggan. At tunay nga na ang pag-share ay pagdadala ng higit na inspirasyon, lalo-lalo na po sa atin pong binasa ngayon. Alam nyo mga kapatid ko, ganito natin tingnan. Kapag ang Panginoon pong tumawag sa atin, naramdaman natin, naranasan natin ang kanyang panawagan, huwag po nating ipagwalang bahala. Huwag po natin itong patayin ang apoy na nagniningas muli, mga kapatid ko. Sabi nga, opportunity knocks only once. Baka mamaya sa atin pong pagtanggi at pagpatay ng apoy ay hindi na muli itong bumalik pa. Ako nagpapasalamat sa Diyos na sa kanyang pagkatawag naman ko ay tunay nga napakatyaga ng Panginoon natin Diyos. Maraming panahon na akin pong sinare sa inyo. Ako po ay nagbakasyon ng mahabang panahon
sa pananampalataya. At sinadya ko ang mga bagay na hindi dapat gawin. No po, yun po ang masakit eh. Yung alam mo na ang katotohanan, pagkatapos ay sinadya mo pa. No po, at tunay nga na ako'y nagpapasalamat na sa kanyang pagkatawag ay ang yun lingkod ay narito at hindi ako inabutan ng pagsasarado ng pintuan ng awa sa aking pong buhay na ito. Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ating pong Panginoon Jesus at hindi natin alam kung kailan tayo dadatnan ng kamatayan. Kaya nga napakahalaga, sabi nga ng banal na kasulatan sa Korinto, sabi niya, ngayon ang panahon ng kaligtasan, ngayon ang panahon ng pagkaligtasan. Ito po, at ngayon ang panahon ng pagtugon sa kanyang panawagan. Kaya kung ating nararamdaman, ang banal na spirito ay nangungusap sa atin, kinakatok ang ating mga puso, right away, mga minamahal ko, ay atin po iyang tugunin. Yan, so napakarami pong mga aral ang ating pong matututunan sa ating pong binasa nga ngayon at nawa ito po ay ating pong may kabuhay. Lalo-lalo na mga minamahal nating kapatid na mga magulang. Ano po. Napakahalaga po na yung ating mga anak ay ating pong maturuan sa landas ng Panginoon sapagkat ganito po ay naihahanda natin ang ating mga anak sa pagharap sa mga bagay na parating sa kanila. Lalo-lalo na yung pong kung niyo po mapapansin si Jose, isang malagandang halimbawa si Jose, na kung saan siya ay nadala sa Ehipto, siya mag-isa, kung hindi siya naturuan ng kanyang ama sa pananampalataya, kasi yun po ang sabi ng Biblia, Deuteronomy model, wag niyo pong makakalimutan yung Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7, na ikaw bilang magulang, ikaw muna ang unang magmamahal sa Panginoon at ikaw muna ang maglalagay ng kautusan sa iyong puso at after that, ituturo po natin sa ating pumanak. Imagine niyo kung si Jose ay hindi po napatatag sa pananampalataya na hindi nangyari sa kanya yung train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Ay biruin nyo, paano siya magtatagumpay? Ang wika doon sa ating pumbinasa ay ang asawa ni Potiphar ay siya'y tinutokso araw-araw. Biruin mo yon yung tukso araw-araw po, at kasama mo sa bahay yung tukso pero hindi na tukso si Jose. Ganon din po tayo mga naman ko, alang-alang sa ating pong pagmamahal sa ating pong mga anak. Wag po natin mga kapatid ko na baliwalain ang aral na itinuturo sa atin. Be a good example to our children po. Mga naman ko, sabi nga you cannot teach what you do not know and you cannot give what you do not have. Kaya dapat po tayo muna ang mauna. Okay, so atin pong binabati rin si Sister Wilna Rolye. Happy Preparation Day, people of God. At ngayon din Sister Anami Basaya Dordas. Good morning po. Please pray for my father, for his soul to be with the Lord, and for his continued healing. Opo, ito po, madalas natin itong pinapanalangin si Tatay Moises Basaya po. Yan po ay atin pong idinadalangin mga kapatid ko, nawa ay kayo rin po sa personal nyong prayer, akin po kayo hinihilingan na ipag-pray din po natin yung mga pinagpe-pray po doon po sa prayer journal po natin. Ayan, ganyan din. Binabati natin Sister Joy Villarosa. Good morning po. Si Tita Lolet. Happy God first morning. Happy Preparation Day. God bless sa lahat. Ayan, magandang umaga, Brother Alan, at sa iyo pong family. Morning din po sa inyong Brother Marlon, sa pamilya, at sa bawat pamilyang narito po sa ating devotional. God bless us all. Brother Alan, ba't lumabas na may birthday sa inyo? Birthday mo ba ngayon? Ako. Ay, happy birthday, Brother Alan. Ayan. 22. Happy birthday! Salamat po, salamat. Ayan, sana. Thank you. Ayan, may tugtog, brother Marlon. Ayan, sige. Kasi hindi mo narinig kanina, Brother Alan. Kaya dahilan dyan, ang pagbati ng iyong pamilya ay...
Ayan. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa 51 years at 52 na po ito. Ayan, thank you Lord. Ano po, lagi nating pinagpapasalamat lagi sa Diyos ang kanyang kagandahang loob at pag-ibig. At lalo na sa atin pong mga pagdadaos ng atin pong mga kaarawan. Yan, 25 Brother Alan. 25 na tayo. Ayan. Okay. So, kung wala na pong magdaragdag, ay atin pong ang mapatiin muna na po si Brother Jethro Saises. Happy Preparation Day po. God bless. God bless po. At ganyan din po si Ate Mary. Yan, happy birthday Tatay Alan, ang sabi niya po. At ganyan din si Ate Rita Hornal. Happy birthday Brother Alan, ang wika niya. Okay, kung wala na, tayo po ay dadako na sa atin pong pananalangin ngayon. At nawa ay ang atin pong mensahe ng atin pong mahal na Diyos ay naging blessing para sa atin. At higit na maging blessing na lahat ng mga aral at pangaral ay atin po itong may-apply sa atin pong pang-araw-araw na kabuhayan. Ayan, maraming salamat sa inyo pong pagdalo at sa inyo pong mga pag-share. Ang sabi ni Sister Leonie Gregorio Evangelista, happy birthday po, Brother Alan. God bless. Ayan. Thank you so much, mga minamahal na kapatid. And God bless. Shalom and Mispa. Ingat po ang lahat at maulan. Bye-bye!